Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga alamat at paniniwala tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang sa ating kultura. Layunin lamang nito ang magbigay aliw, takot, at aral sa mga manonood. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang at hindi sinasadya ng may akda. Sa isang liblib na baryo, may isang karinderyang matagal nang nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, para lamang itong isang karaniwang kainan, may mga lamis at bangkong kahoy, lumang kurtinang namumuti sa araw, at kalderetang palaging nakasalang sa apoy. Ngunit sa kabila ng pagiging bukas nito sa lahat ng oras ng araw, kakaunti lamang, kung meron man, ang nakikitang kumakain dito. Hindi tulad ng ibang karinderya sa baryo na laging puno ng mga magsasaka, estudyante, at biyahero, ang karinderyang ito ay tila iniiwasan ng mga tao. Ang nagmamay-ari ng karinderya ay ang pamilyang Ramos. Sina Aling Marta at Mang Ernesto ang mag-asawang namamahala rito, kasama ang kanilang 3 anak na sina Daniel, Rosana, at Iking. Sa unang tingin, maayos at masayahin ang pamilya. Palaging nakangiti si Aling Marta habang nag-aalok ng pagkain sa mga dumaraan, at si Mang Ernesto na may laging abala sa kusina. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may kung anong kaba at pagtataka ang nararamdaman ng mga kapitbahay. Bakit kaya walang bumibili sa kanila? Madalas itanong ng mga tao. Bakit hindi sila nalulugi kahit walang parokyano? Dagdag pa ng iba. Naging palaisipan ang karinderya ng pamilyang ito. Kapansin-pansin din na kahit walang bumibili, hindi kailanman nauubusan ng pagkain sa kanilang mga kaldero. Ang bawat putahe ay laging sariwa, laging mainit, at tila kakaibang mabango. Ngunit kapag may nagtatangkang kumain, bigla na lamang itong nawawala kinabukasan o nagkakasakit ng hindi maipaliwanag. Sa loob ng kanilang tahanan na karugtong ng karinderya, makikita ang kakaibang pamumuhay ng pamilya. Ang mga anak ay bihirang makita sa labas, madalas ay nasa loob lamang at nakatanaw mula sa mga bintana. Lalo na si Rosana, ang kanilang nag-iisang anak na babae, na tila laging maputla at mahina, ngunit may matalim na titig na nakakaasiwa sa mga nakakakita. Sa baryo, naging usap-usapan na hindi ordinaryong pamilya ang mga Ramos. May mga nagsasabing sila raw ay may iniingatang lihim. Ang iba na may nagbibiro, ngunit may halong takot, baka naman hindi baboy o manok ang tinda nila dyan. May ilan ding matanda ang nagsasabi na noon pa man, may kakaibang aura na ang mag-asawa. Ayon sa isa, noong bagong lipat pa lamang sina Mang Ernesto sa baryo, nakita raw niya itong lumalakad ng walang anino sa ilalim ng buwan. Ngunit pinagtawanan lang ito ng iba, iniisip na kathang-isip lang ng isang lasing. Habang lumilipas ang mga taon, nanatiling misteryo ang karinderya. Ang mga bata sa baryo'y tinatakot ng kanilang mga magulang, huwag kayong lalapit doon, baka kainin kayo. Kaya naman kapag dumadaan ang mga kabataan sa tapat ng karinderya, palaging may halong kaba at pagmamadali. Ngunit sa kabila ng lahat ng bulong-bulungan, nanatiling matatag ang pamilya Ramos. Hindi sila umaalis, hindi nagsasara, at patuloy na nag-aalok ng kanilang pagkain. Ang mga mata ni Aling Marta ay tila ng akit tuwing may dumaraan. Ang boses naman ni Mang Ernesto ay laging malumanay, ngunit may bahid ng kakaibang lamig. Dito nagsisimula ang kwento, sa isang baryong puno ng takot, sa isang karinderyang iniiwasan ng lahat, at sa isang pamilyang nakangiti, ngunit may tinatagong kasamaan. Isang tahimik na umpisa, ngunit unti-unting mabubunyag ang hiwagang matagal nang nakatago. Lumipas ang mga buwan at taon, ngunit nanatiling palaisipan sa mga taga-baryo ang karinderya ng pamilya Ramos. Habang ang ibang kainan ay lumalago at dinarayo, ang kanila'y nananatiling tahimik, malamlam, at puno ng hiwaga. Ang kakaibang katahimikan at kalagayan ng karinderya ay nagbigay daan sa samut-saring usap-usapan. Sa umpisa, ang mga tsismis ay simpleng bulong lang sa palengke. Mga nanay na abala sa pagtitinda ng gulay, mga magsasakang nagpapahinga, at mga matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, lahat sila'y may kanya-kanyang bersyon ng kwento tungkol sa karinderya. May pinsan ako, kumain doon. Hindi na bumalik sa bahay kinabukasan, sabi ng isang ale, mahina ang boses na tila natatakot sa sariling sinasabi. Baka naman napadpad lang sa ibang bayan, sagot ng isa. Hindi. Hanggang ngayon wala pa ring balita. Parang nilamon ng lupa. Sa bawat pagdaan ng araw, dumarami ang mga kwentong nakadikit sa pangalan ng pamilya Ramos. May mga nagtataka kung bakit hindi sila naubusan ng laman sa kanilang mga putahe. Ang karne sa adobo, menudo, at ginisang gulay ay laging sariwa,
kahit walang nakikitang bumibili o nagde-deliver ng mga rekado. Para bang may mahiwagang paraan kung paano sila nakakakuha ng pagkain. Hindi rin nakataka sa mata ng mga taga-baryo ang kakaibang anyo ng mga anak ng Ramos. Si Daniel, ang panganay, ay may kakaibang lakas kahit payat ang pangangatawan. Si Rosana na may palaging maputla, ngunit may matang parang nanghuhuli ng damdamin. Si Iking, ang bunso, ay mahilig tumitig sa mga tao na parang sinusuri ang kanilang laman. Dahil dito, mas lalong lumakas ang hinala ng lahat. Minsan, may isang matandang babae na sinubok kumain sa karinderya, dala ng matinding gutom at kawalan ng pera. Sa simula, masarap ang kanyang naranasan, mainit ang sabaw, malambot ang karne, at tila napakasustansya ng pagkain. Ngunit kinagabihan, narinig ng kanyang pamilya ang kanyang mga sigaw. Naghahabol siya ng hininga, namimilipit sa sakit, at paulit-ulit na inuusal ang mga salitang, "Hindi ito karne ng hayop, hindi ito karne ng hayop." Kinabukasan, pumanaw siya at lalo lamang lumakas ang mga bulong sa baryo. Dahil dito, ang mga magulang ay naging mas istrikto. Bawal nang lumapit ang mga bata sa karinderya. Bawal ding magpagabi sa lugar na yon. May mga nagsasabing sa tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, may maririnig na ungol at halakhak mula sa loob ng karinderya. May ilan pang ang nanumpa na nakakita ng mga anino sa bintana, mahahaba, payat, at tila hindi tao. Sa tuwing may nawawala sa baryo, laging ang karinderya ang tinuturo ng mga tao. Ngunit walang ebidensya. Walang pruweba. Kapag sinubukan ng mga pulis o opisyal ng barangay na imbestigahan, tila nawawala ang mga bakas ng ebidensya. Malinis ang kusina, normal ang pagkain, at tila walang kakaiba. Kaya naman, lalo lamang lumalalim ang takot at paghihinala ng mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay naging alamat. Kapag nagkakatipon ang mga kabataan sa gabi, palaging may isa na magbabanggit ng tungkol sa karinderya. Kung gusto mong mawala, doon ka kumain. Kung gusto mong malaman ang lasa ng bawal, doon ka tumikim. Habang dumarami ang usap-usapan, mas lumalalim ang takot at mas nagiging malakas ang misteryo. Ang baryo ay tila nababalot na ng isang anino na hindi kayang mawala, anino ng pamilya Ramos at ng kanilang karinderyang hindi malapitan ng kahit sino. Isang hapon, may dumating na dayo mula sa karatig baryo. Siya ay si Mario, isang batang magsasaka na napadpad sa lugar matapos mapagod sa pagbibiyahe ng gulay. Gutom at pagod, nadaanan niya ang karinderya ng pamilya Ramos. Hindi siya pamilyar sa mga usap-usapan ng mga taga roon, kaya't walang alinlangan siyang pumasok. Sa pagpasok niya, sinalubong agad siya ni Aling Marta. Nakangiti ito at parang sobra ang tuwa na may bagong parokyano. "Hijo, buti naman at napadpad ka rito. Maupo ka at bibigyan kita ng espesyal naming ulam." Umupo si Mario sa isa sa mga lamisang kahoy. Pansin niyang walang ibang tao sa loob, tanging siya lamang ang customer. Sa paligid, may kakaibang katahimikan, walang kalansing ng kutsara, walang ingay ng kapitbahay, parang tanging hinga lamang ng hangin ang naririnig. Maya-maya, inihain ni Mang Ernesto ang isang mangkok ng nilagang karne. Ang sabaw ay malinaw at mainit at ang amoy ay napakasarap. Agad na naglaway si Mario at walang pag-aalinlangang kumain. Sa bawat subo, ramdam niya ang lambot ng karne, tila ito ang pinakamasarap na nilaga na kanyang natikman sa buong buhay. Ngunit habang kumakain siya, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kusina. Parang may humahaplos ng matalim na bagay sa buto, may kaluskos at mahihinang ungol. Lumingon siya ngunit hindi siya pinansin ni na Aling Marta at Mang Ernesto, bagkus ay patuloy lang silang nakangiti. "Masarap ba, Hijo?" tanong ni Aling Marta, nakatitig ng diretsyo sa kanya. "Oo po, napakasarap po," sagot ni Mario, kahit ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Pagkatapos niyang kumain, nagpasalamat siya at nagbayad ng mura lang, masyadong mura para sa ganoong klaseng putahe. Habang palabas na siya ng karinderya, napansin niyang nakasilip sa bintana si Rosana, ang anak na babae. Ang kanyang mga mata ay tila sumusunod sa bawat galaw ni Mario, malamig at walang kislap, parang mga matang gutom. Kinagabihan, nang makauwi na si Mario sa inuupahang kubo, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang katawan. Una, tila simpleng pagod lamang. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagsimula siyang magbangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga mukha ng pamilya Ramos na nakapalibot sa kanya, hawak-hawak ang matutulis na kutsilyo at tinutudla ang kanyang laman. Nararamdaman niya ang hapdi, parang kinakalmot at kinakain siya ng buhay. Nagising siya sa kanyang sariling sigaw.
Nanginginig, basang-basa ng pawis, at halos hindi makahinga. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nang makita niya ang kanyang braso, may bakas ng kagat, hindi ng hayop kundi ng tao. Kinabukasan, pinilit niyang bumalik sa trabaho, ngunit patuloy siyang nilalagnat. Ang kanyang mga kasama sa bukid ay napansin ang kakaibang anyo niya, maputla, malalim ang mata, at tila hindi makatarungan ang kanyang lakas. "Mario, ayos ka lang ba?" tanong ng isa. Ngunit hindi na siya nakasagot. Ilang araw ang lumipas at tuluyang nawala si Mario. Ang sabi ng mga tao, baka raw bumalik na lamang siya sa kanyang bayan. Ngunit may ilang nakasaksi na nakita siyang huling naglalakad sa may tabing ilog, hawak ang tiyan at naglalakad na parang wala sa sarili. Pagkaraan nito, hindi na siya muling nasilayan. Ang mga nakakaalam sa kanyang pagpunta sa karinderya ay hindi na nagtaka. Isa na namang buhay ang kinuha ng misteryosong pamilya Ramos. At mula noon, mas lalong lumakas ang bulong-bulungan sa baryo. Kapag pumasok ka sa karinderyang iyon, hindi ka na muling makakalabas ng buo. Bago pa man kilalanin ng baryo ang pamilyang Ramos bilang may-ari ng kakaibang karinderya, matagal na silang may dalang mabigat na lihim. Ayon sa matatandang kwento na bihirang ikwento ng hayagan, hindi sila karaniwang pamilyang galing sa bayan. May lahi silang konektado sa mga nilalang na kinatatakutan ng marami, ang mga aswang. Si Ernesto Ramos, ang padre de pamilya, ay hindi tunay na tubong baryo. Lumaki siya sa isang malayong lugar sa Visayas, kilala sa mga alamat ng aswang at mangkukulam. Bata pa lamang siya ay inampon na ng isang matandang ermitanyo matapos masawi ang kanyang mga magulang sa misteryosong paraan. Ayon sa tsismis, ang kanyang ama at ina ay parehong kilalang manggagamot sa kanilang lugar, ngunit lihim palang kabilang sa mga kapatiran ng mga nilalang ng dilim. Habang lumalaki si Ernesto, unti-unti niyang nadiskubre ang kakaibang mga kakayahan, ang matalas na pandinig, ang kakayahang maghilom ng sugat ng mabilis, at ang labis na pagkagusto sa amoy ng dugo. Sa umpisa, inakala niyang sumpa ito, ngunit kalaunan, tinanggap niya bilang bahagi ng kanyang katauhan. Si Marta, na kalaunan ay naging asawa niya, ay galing naman sa isang angkan ng albularyo. Sa labas, isa siyang mabait at mapagkakatiwalaang babae, ngunit sa gabi ay lumalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay isinumpa ng sariling ina na isang dating aswang na nagtangkang tumakas sa kanilang lahi. Sa kasamaang palad, hindi nakataka si Marta. Naging kalahating tao, kalahating nilalang ang kanyang katauhan, isang tagapagsilbi sa gutom ng kanyang pamilya at ng dugo ng kanilang mga ninuno. Nagtagpo ang kanilang landas sa isang liblib na bayan ng parehong tumakas mula sa kanilang nakaraan. Doon nagsimula ang kanilang pag-ibigan. Sa unang tingin, para silang normal na mag-asawa na gustong magsimula ng bagong buhay. Ngunit dahil hindi nila matanggal ang uhaw at gutom sa laman ng tao, kinailangan nilang magtayo ng isang lugar na magiging takip sa kanilang lihim. At dito isinilang ang ideya ng karinderya. Para sa mga tao, isa itong simpleng kabuhayan. Ngunit para sa kanila, ito ay paraan upang patuloy na masustentuhan ang kanilang pangangailangan nang hindi nagdududa ang nakararami. Ang kanilang mga anak, sina Daniel, Rosana, at Iking, ay isinilang na may halong dugo ng tao at aswang. Bawat isa sa kanila ay may kakaibang katangian. Si Daniel ay may lakas na hindi tumutugma sa kanyang payat na katawan, kayang magbuhat ng mabibigat na bagay na lampas sa karaniwang tao. Si Rosana ay may mata na tila nakakakita sa kaluluwa ng tao, isang titig lang niya at mararamdaman mo ang kilabot ng parabang binabasa ang iyong isip. Si Iking, bagaman bata pa, ay may kakaibang instinct na aamoy niya ang dugo at takot ng mga tao, parang isang hayop na nanghuhuli ng biktima. Dahil sa mga katangiang ito, hindi na nila nakayang makisama ng normal sa lipunan. Kaya't mas pinili nilang manirahan sa baryo kung saan kakaunti ang tao at mas madaling itago ang kanilang lihim. Ngunit hindi magtatagal, ang pinagmulan ng pamilya Ramos ay unti-unting mabubunyag. Sapagkat kahit gaano katagal nilang pilitin, ang dugo ng kanilang lahi ay patuloy na uhaw at hindi kailanman makukontento sa karne ng hayop. At kaya, sa bawat nawawalang tao, sa bawat misteryosong pagkakasakit, at sa bawat gabi ng umbol at halakhak mula sa karinderya, naroroon ang anino ng kanilang nakaraan. Isang nakaraan na hindi nila matatakasan. Habang mas lumalalim ang gabi sa baryo, mas nagiging buhay ang katahimikan sa paligid ng karinderya ng pamilya Ramos. Kung sa araw ay tila ordinaryong kainan lamang ito na walang pumapansin, sa hating gabi naman ay nagiging sentro ng mga kakatwang pangyayari. May mga nakatira malapit sa karinderya na nagsasabing tuwing alas 12, bigla raw nagbabago ang anyo ng lugar.
Ang ilaw na madalas ay madilim at malabo sa araw, ay nagiging tila kumikislap na apoy sa gabi. Ang amoy ng nilulutong karne ay mas malakas, mas mabango, ngunit may halong kakaibang sangkap na parang nakakasulasok sa ilong kapag matagal mong inamoy. Isang gabi, nakarinig ang isang binatang naglalakad pauwi ng malalakas na yabag. Nagkubli siya sa lilim ng punong mangga at mula roon, nakita niya ang tatlong nilalang na papasok sa karinderya. Ang mga nilalang ay mahahaba ang buhok, mapuputla ang balat, at tila lumulutang ang kanilang mga paa sa lupa. Ang kanilang mga mata ay pula at ang kanilang mga dila ay tila nakalawit, humahabol sa amoy ng dugo. Hindi niya maipaliwanag ang nakitang iyon. Sa sobrang takot, hindi na siya muling naglakad sa kalsadang iyon kapag gabi. Bukod sa mga aninong iyon, may ilang saksi na nagsasabing nakakarinig sila ng halakhak at iyak mula sa loob ng karinderya. Parang may kasayahan, parang may pagtitipon, ngunit bakit laging may halong iyak na humihingi ng saklolo? May isang matanda pang ang nanumpang narinig niyang may umaawit ng Latinong dasal na mistulang ritual, kasabay ng kalansing ng mga plato at kutsilyo. Dumating ang pagkakataon na may batang lalaki na nawala sa baryo. Ilang araw siyang hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sabi ng ilan, huli raw siyang nakitang naglalaro sa tapat ng karinderya bago lumubog ang araw. Pagkalipas ng 3 gabi, may mga batang nagsasabing nakita raw nila ang anyo ng bata sa bintana ng karinderya, maputla, walang mata, at tila nananabik na kumawala. Naging malinaw para sa mga tao ng baryo, may mga bisitang dumadalaw sa gabi, at hindi sila mga ordinaryong tao. Ang karinderya ay hindi lang simpleng kainan, kundi isang lugar kung saan nagtitipon ang mga nilalang ng dilim, mga kapwa-aswang, mangkukulam, at nilalang na nauuhaw sa laman at dugo ng tao. Minsan, may isang lasing na hindi nakatiis at nagpasya pang pumasok sa karinderya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi na siya nakalabas. Kinabukasan, natagpuan siya sa may masukal na bahagi ng baryo, punit-punit ang katawan, walang laman ang mga buto, at wala ang kanyang mga mata. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang marka sa kanyang dibdib, parang sinadyang inukit ng matalim na kuko ang hugis ng araw na may krus sa gitna. Simbolo raw ito ng kapatiran ng mga aswang. Lalong lumalim ang takot sa buong baryo. Hindi lamang pala pamilya Ramos ang dapat katakutan, kundi ang mga bisitang ipumupunta sa kanila tuwing hating gabi. Ang karinderya ay nagsilbing pugad, isang lugar ng pagtitipon kung saan isinasagawa ang mga ritual na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Mula noon, halos wala nang naglalakas loob na lumabas kapag sumapit ang gabi. Ang mga pintuan at bintana ng bahay ay mahigpit na ikinakandado, at tanging mga aso lamang ang tahol ng tahol tuwing may dumarating na bisita sa karinderya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa ring bukas ang karinderya kinabukasan, tila walang nangyari. Ang mga Ramos ay patuloy na nakangiti, nag-aalok ng pagkain, at nagmamasid sa mga taong natatakot lumapit. At habang dumadalas ang mga bisitang iyon, lalong lumalakas ang bulong na ang baryo ay hindi naligtas. Sapagkat ang karinderya ay hindi lamang kainan, kundi isang pintuan ng dilim na nagbubukas tuwing sasapit ang hating gabi. Habang lumalala ang mga kakatwang pangyayari sa baryo, unti-unti ring nabuo ang tapang ng ilang kabataan na gustong malaman ang tunay na nangyayari sa karinderya ng pamilya Ramos. Sila'y sina Nestor, Berto, at Liza, mga matatalik na magkaibigan na sawa na sa pakikinig sa mga tsismis. Naniniwala silang kailangan ng matibay na ebidensya upang mabunyag ang katotohanan. Kung totoo ang mga bulong, dapat may makita tayong pruweba, wika ni Nestor, na siyang pinakamatapang sa grupo. Hindi pwedeng puro takot lang. Kailangan natin itong harapin. Isang gabi, nagtungo sila sa gilid ng karinderya. Bitbit ang lampara, kutsilyo, at maliit na kamera na hiram kay Liza, nagkubli sila sa dilim at nagmasid mula sa labas ng bintana. Sa unay tahimik lamang, tila karaniwang bahay. Ngunit pagsapit ng 12:00, nagsimula na ang mga kakaibang ingay, kaluskos, bulungan, at ang paghalakhak na hindi pangkaraniwan. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, natanaw nila ang kusina. Doon nila nakita si Mang Ernesto, nakasuot ng dugo ang apron, habang may hawak na malaking kutsilyo. Sa mesa ay nakahandusay ang isang katawan, hindi baboy, hindi manok, kundi tao. Ang katawan ay tila hinihiwa-hiwa, at ang dugo ay dumadaloy papunta sa isang palanggana. Napasinghat si Liza, halos mabitawan ang kamera. Agad siyang tinakpan ni Nestor ng kamay. Tahimik lang, kailangan nating makita lahat, bulong niya, kahit nanginginig ang kanyang boses. Maya-maya, lumabas sina Aling Marta at Rosana. Bitbit nila ang mga mangkok na puno ng sabaw na halatang may halong dugo.
Ang mga mangkok ay inilapag nila sa mesa, at doon dumating ang mga nilalang na madalas ikwento ng mga tao. Mapuputla, mahahaba ang buhok, at may mga matang kumikislap sa dilim. Isa-isang nagsilapit ang mga ito at parang hayop na ininom ang sabaw. Hindi na nakayanan ni Berto ang nakita. Mga halimaw sila, mahina niyang bulong. Ngunit sa malas, narinig siya ni Rosana. Sa isang iglap, tumingin ito direkta sa kanilang pinagtataguan. Ang kanyang mga matay pula at tila bumabaon sa kanilang mga kaluluwa. Agad nilang tinakasan ang lugar. Tumakbo sila hanggang makarating sa bahay ni Kapitan, dala ang takot at pagkataranta. Doon nila ikinuwento ang lahat ng kanilang nakita, kasabay ng pagpapakita ng mga larawang kuha ni Liza gamit ang kamera. Ngunit nang suriin ng Kapitan ang mga larawan, wala itong laman. Puro itim at malabong imahe ang lumabas. Para bang sinadyang burahin ng isang puwersang hindi nila maipaliwanag. Mga bata, baka imahinasyon lang yan, wika ng Kapitan, halatang takot ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Wala tayong sapat na pruweba. Hindi tumigil ang tatlong magkaibigan. Kinausap nila ang kanilang mga magulang, ngunit ganoon din ang naging tugon. Wala raw silbi ang mga kwento kung walang matibay na ebidensya. At dahil dito, mas lalo lamang lumalim ang hiwagang bumabalot sa karinderya. Sa mga sumunod na gabi, sinubukan ulit ni Nestor, Berto, at Liza na mag-imbestiga. Ngunit sa bawat pagtatangka, palaging may kabiguan, biglang namamatay ang kanilang lampara, naglalaho ang kanilang gamit, o kaya'y biglang nawawala sa alaala ang ilan sa kanilang nasaksihan. Parang may puwersang nagtatakip sa karinderya upang hindi ito mabunyag sa iba. Hanggang sa dumating ang gabi na muntik na silang hindi makaligtas. Habang nagtatago, napansin nilang nawawala si Berto. Narinig na lang nila ang kanyang sigaw mula sa loob ng karinderya. Hindi na nila nakita pang muli ang kanilang kaibigan. Dito nagsimula ang matinding takot sa baryo. Kung sino man ang susubok na ibunyag ang katotohanan, tila sila ang unang biktima. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ng lahat na hindi na ito matatapos kung walang gagawa ng hakbang. At sa pagkawala ni Berto, lalo lamang nag-apoy ang damdamin ni Nestor at Liza, kailangang wakasan ang kasamaan ng pamilyang Ramos. Ang pagkawala ni Berto ang nagsilbing mitsa ng galit sa baryo. Hindi na ito maitatanggi, may nangyayaring masama sa karinderya ng pamilya Ramos. Ang mga chismis ay naging sigaw at ang bulong-bulungan ay naging sigalot. Sa wakas, nagkaisa ang mga tao, hindi na sila papayag na magpatuloy ang kasamaan. Si Nestor at Liza, bagaman sugatan sa pagkawala ng kanilang kaibigan, ang naging pinagmulan ng lakas ng loob ng mga tao. Kung hindi natin kikilos ngayon, sabi ni Nestor habang nakatayo sa harap ng Kapitan at ng mga residente, lahat tayo'y magiging susunod na biktima. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit dama ang apoy ng paghihiganti. Marami sa mga lalaki ng baryo ang nagbitbit ng bolo, itak at mga sulo. Ang mga babae naman ay nagdala ng asin, bawang, at langis, mga panlaban na ayon sa matatanday nakakapinsala sa mga aswang. Ang mga matatanday nagdasal ng mga orasyon at naghandog ng mga krus na yari sa kawayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na sila nagtago sa takot. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay nilang nilusob ang karinderya. Ang paligid ay nilamon ng apoy ng kanilang mga sulo, at ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa kanilang mga sigaw. Wakasan na ang sumpa. Ilabas ang mga halimaw. Sa loob, sinalubong sila ng pamilya Ramos. Hindi na sila nagbalatayo. Si Ernesto ay nagbagong anyo, mahaba ang kuko, matulis ang ngipin, at ang kanyang balat ay kumislap na parang kaliskis. Si Marta naman ay lumutang sa hangin, nakalawit ang dila, at ang kanyang mata ay nag-apoy ng pula. Ang kanilang mga anak ay naglabasan mula sa dilim, si Daniel na may lakas ng 10 lalaki, si Rosana na may titig na halos ikamatay ng tumingin, at si Iking na umuungol na parang hayop na nagugutom. Nagkaroon ng matinding labanan. Ang mga tao ng baryo, hawak ang mga sulo at armas, ay sumugod na may tapang ngunit may kaba. Si Daniel ay lumapit at sinunggaban ang 3 kalalakihan, ngunit mabilis silang sumaboy ng asin at bawang. Napaatras siya, sumisigaw na parang nasusunog. Si Marta naman ay nagpalutang ng mga mesa at plato, ipinupukol sa mga tao na parang mga bala. Ngunit ang isa sa matatanda ay nagbitbit ng krus at binigkas ang matandang orasyon. Nagsisigaw si Marta at parang pinupunit ang sarili niyang laman sa sakit. Samantala, si Ernesto ay nakipagbuno kay Kapitan at ilan pang lalaki.
Sa kabila ng lakas ng aswang, hindi siya nagtagumpay nang sabay-sabay siyang sugatan ng mga sibat na may bawang at langis. Ang kanyang katawan ay dumanak ng dugo, at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na kahit sila'y maaaring talunin. Ngunit hindi naging madali. Maraming sugatan at may ilan ding napatay sa baryo. Si Rosana ay nagpakawala ng malakas na sigaw na nakabasag ng ilang tenga, at si Iking ay nakalapit sa isang bata. Sa huling sandali, si Liza ang tumakbo at sinagip ang bata. Itinusok sa dibdib ni Iking ang matalim na kawayan na binabad sa langis. Sa hiyaw na yon, tuluyang bumagsak ang bunso ng pamilya Ramos. Dumagundong ang gabi nang masunog ang buong karinderya. Ang apoy ay umabot hanggang bubong, at ang halimaw na pamilya ay nag-ingay ng huling hiyaw ng galit, sakit, at pagkauhaw bago tuluyang lamunin ng apoy. Isa-isang bumagsak ang kanilang katawan, nagiging abo na lamang. Pagkatapos ng labanan, nanatili ang katahimikan. Ang mga tao ng baryo ay sugatan ngunit nagtagumpay. Ang karinderyang matagal nang iniiwasan ay nagmistulang abo, at ang sumpa ng pamilya Ramos ay waribang natapos na. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang abo, may ilan ang nagduda. Lahat ba sila'y natapos na, bulong ng isang matanda? Sapagkat sa dilim ng kagubatan, may ilan daw na nakakita ng aninong lumalayo, parang hindi lahat ay natapos sa apoy. Matapos ang matinding labanan at pagkasunog ng karinderya, akala ng lahat ay natapos na ang bangungot. Ang baryo ay muling nakahinga, mga tao'y sugatan, marami ang nagluluksa, ngunit dama ang ginhawa ng paniniwalang nawala na ang pamilya Ramos at ang kanilang sumpa. Ang mga labi ng karinderya ay tinabunan ng abo at nasunog na kahoy, parang isang libingan na nagbabalik ng alaala ng takot. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaibang pangyayari na bumabalik. Una, ang mga alagang hayop ng ilang residente ay biglang nawawala. Pangalawa, sa kalaliman ng gabi, may mga bata raw na nakaririnig ng kaluskos at ungol sa gilid ng kanilang mga bintana. At pangatlo, isang gabi, nakita ng isang mangingisda ang isang babaeng umiiyak sa tabing ilog, nakatalikod, humihikbi, ngunit nang lapitan niya, tumingala ito at namilog ang kanyang mata na pula, bago tuluyang maglaho sa dilim. Muling nabalot ng takot ang baryo. Ang mga matatanda ay nagpulong at nagsabi, hindi lahat ng Ramos ang nawala. May nakatakas. Walang makapagsabi kung sino, si Rosana ba na may nakamamatay na titig? O si Daniel na may lakas ng halimaw? O baka ang mismong nanay na si Marta, na lumipad patungo sa kabubatan bago tuluyang lamunin ng apoy ang karinderya? Si Liza, na noon ay naging bayani matapos iligtas ang bata mula kay Iking, ay naging isa sa mga pinakakinatatakutan at nirerespeto sa baryo. Ngunit gabi-gabi hindi siya makatulog. Sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang halakhak ni Marta at ang sigaw ng pamilya Ramos. Minsan, nagigising siya sa dilim at nakikita ang anino ng isang babae sa bintana. Kapag bubuksan niya ang ilaw, wala na. Ang baryo ay napilitang magbago. Ang dati masigla at mataong karinderya sa gitna ng kanilang lugar ay iniwasan ng lalo. Walang gustong lumapit sa nasunog na lugar. Ang ilan ay nagsabi na may naririnig silang halakhak o iyak mula sa abo tuwing hating gabi. Ang iba na may naniniwalang malas ang magtayo muli ng kainan sa parehong lupa. Kaya nanatili itong bakanting lot, isang palatandaan ng isang madilim na nakaraan. Ngunit higit sa lahat, nagsilbing babala ang nangyari. Ang mga matatanda ay laging nagpapaalala sa mga kabataan, huwag basta-basta magtiwala, huwag magpapalapit sa mga estranghero, at laging makinig sa mga alamat ng ating mga ninuno. Sapagkat ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang kathang-isip, minsan, ang alamat ay may kasamang katotohanan. Lumipas ang ilang buwan, ngunit nanatili ang pangamba. Isang gabi, habang naglalakad si Nestor pauwi mula sa bukid, nakarinig siya ng kaluskos sa kanyang likuran. Akala niya ay hayop lamang, ngunit nang siya ay lumingon, nakita niya ang dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Nanigas ang kanyang katawan. At bago pa siya makasigaw, isang malamig na boses ang narinig niya, hindi pa tapos ang lahat, kinabukasan, hindi na siya nakauwi. Ang kanyang sombrero at dugo lamang ang natagpuan malapit sa gubat. Ang buong baryo ay muling binalot ng katahimikan at takot. Mula noon, ang karinderyang iyon ay tuluyang tinawag na iniiwasang karinderya. Walang sinumang nangahas na bumalik o magtayo ng kahit anong gusali roon. Ang lugar ay iniwan ng mga tao, ngunit hindi kailanman ng alaala at kasaysayan ng dugo. At sa bawat batang nagtatangkang magtanong kung totoo ang mga aswang, ang matatanday palaging sagot ay isa, kung totoo man o hindi, huwag na ninyong hanapin ang sagot.
Sapagkat may mga kwento na mas mabuting manatiling kwento kaysa maranasan.